Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, President Bongbong Marcos, may update tayo, may itinalaga na bilang DENR Secretary. Okay, so update yan, may secretary na sa DENR, Department of Environment and Natural Resources. Okay, yan pag-uusapan natin kung sino. Ayan, nasa picture na yan. Okay, pangalawa nating pag-uusapan, itong update ngayon sa Malacanang sa meeting kahit nagka-COVID itong si ating Pangulong si President Bongbong Marcos, nag-meeting pa rin sa kanyang gabinete, no, together with his Vice President Inday Sara Duterte, and nandyan si Erwin Tulfo at marami pang mga gabinete. Okay, pag-uusapan natin yung update na yan. Pangatlo nating pag-uusapan, itong DSWD na si Secretary Erwin Tulfo, may pasabog tungkol dito kay President Bongbong Marcos. Alamin yan. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, i-like itong video na ito. Importante na mag-like para kakalat ito sa taong bayan ang mahalagang impormasyon na ating inilahad araw-araw. Okay? Like this video, 1, 2, 3, go. Okay, para kakalat sa ating friends and families at sa mga BBM supporters. Okay, thank you very much. Tapos nang nag-like, tapos na. Marami rin dito ang hindi pa naka-subscribe sa aking channel na laging nanonood rito pero hindi pa naka-subscribe. Please subscribe to my channel, Donmar TV. 50,000 subscribers na tayo. Paaabutin natin ito ng 100,000 subscribers. Okay? 50,000 na tayo. So, i-hit nyo yung subscribe button at notification bell para lagi kayong updated sa balita tungkol kay President Bongbong Marcos. Okay? Subscribe na. 1, 2, 3, go! Thank you. Okay. Punta na tayo dito sa ating mga main topic. Ito nga, update natin tungkol kay President Bongbong Marcos. Nag-appoint na ito. May itinalaga na bilang isang DENR secretary, no? So, ito yung breaking news kanina ng News 5. Babasahin natin. Just in, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Tony Yolo Loizaga bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. So ang nag-update kanina si Attorney Trixie na ito nga si Tony Yolo Loizaga ang ating bagong DENR Secretary. Okay? At sino ba si Yolo Loizaga? No? Yolo Loizaga was the chairperson of the International Advisory Board of the Manila Observatory where she advocate for more scientific research on climate and disaster resilience. So talagang bagay na bagay niya ang posisyon na ito. Okay? Connected talaga sa environment at saka sa natural resources. Okay? Yan ang history kung sino si Yolo Loizaga. And she was also the Manila Observatory's Executive Director and the Technical Advisor of the Philippine Disaster Resilience Foundation. Okay, so talagang fit na fit ang kanyang posisyon dito sa DENR. Okay? Yolo Loizaga is also on the Senior Advisory Board of the AFP's Command and General Staff College. So ayan ang ating update na may bago na tayong DENR, no? Na kung matatandaan natin, no, na talagang pinili ng husto, no? Masusing pag screening sa kanila bago nailagay sila sa posisyon na ganyan. Okay? The expert na ito. So this will be a good progress sa ating bansa. Okay?
So yan ang update tungkol sa DNR. Mag-comment, mag-react. Ah, gusto nyo ba itong taong to para sa DNR 6? Ako, okay ako. Dahil connected ang kanyang previous na mga hinandol sa position yan, sa position niya ngayon. Okay? So, comment react kayo sa issue na yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay ang update tungkol sa nangyari ngayon sa Malacanang. Okay? Sa SMNI News, ito yung binalita. Tingnan, kahit pa naka-isolate dahil sa COVID-19, which is si President Bongbong Marcos natin, tuloy pa rin ang pangalawang meeting ni na President Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte kasama ang mga membro ng gabinete. Ayan, mga pictures yan na ito yung mga pictures. Nandyan si President Bongbong Marcos, nasa TV lang, nasa monitor, pero still he can be in the meeting, no, to discuss on matters na importante. O, ayan, nandyan si Inday Sara Duterte, nandyan si Attorney Trixie, Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo, sina Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga cabinet members, no? Ganyan kagaling ang Marcos administration. Tuloy pa rin kahit may sakit yung ating Pangulo. Okay? Productive pa rin ang araw na ito sa Malacanang. So, i-update ko kayo dito. Okay? So, mga meeting nila, kung ano na. So, mag-comment react kung ano ang masasabi nyo na kahit nagka-COVID itong ating Pangulo, tuloy-tuloy pa rin ang mga meeting ng gabinete niya. Okay? Comment react kung anong masasabi nyo. Babasahin natin yan. At ito, pangatlo nating pag-uusapan, itong si Secretary Erwin Tulfo of DSWD. May pasabog. Okay? Tungkol sa DSWD for Peace Pantawid Program niya. Okay? Na maraming tatanggalin na mga member. Bakit tatanggalin ang mga member? Yung mga bigyan ng tulong sa mga pamilyang bigyan ng tulong ng gobyerno, bakit tatanggalin? Kasi may mga ilang mga members dito na hindi qualified. So anong ibig sabihin ng hindi qualified? Merong mga member dito na kahit maganda na yung buhay, ay nakatanggap pa rin ng pera, nakatanggap pa rin ng tulong ng gobyerno, na hindi na sila dapat tulungan kasi magaan na ang kanilang buhay. Okay? Merong mga mahihirap na Pilipino na hindi nakatanggap dito sa 4Ps ng DSWD. Oh. So dapat ayusin ang listahan ng DSWD. No? Kaya every year babaguhin ang listahan. Babaguhin ang listahan through palitan yung mga may kaya na hindi mahirap. May iba nga dyan na business, may mga business na pero tumatanggap pa rin ng tulong ng gobyerno. So hindi karapat dapat, no? Baguhin ang listahan na matulungan yung dapat matulungan, especially yung mga talagang nangangailangan na mga mahihirap sa Pilipinas. Okay? Mga businessmen nakatanggap. Meron ding mga lumipat na ng bahay. Pagpunta ng gobyerno, DSWD, wala na sila kasi lumipat na ng bahay. So hindi na sila nakatanggap, no? So, meron ring mga namamatay na, nakatanggap pa rin ng pera. Nakatanggap pa rin ng tulong through sa kanilang mga kamag-anak na hindi na rin dapat na makatanggap. Okay? Kasi wala na yung tao, namamatay na. So, every year babaguhin ang listahan tungkol dito, no? Para yung pera na dapat itulong sa mahihirap mapunta talaga sa karapat-dapat. Okay? Kasi every year maraming hindi nabibigyan ng tulong ng gobyerno dahil dito. Dahil may palakasan dyan sa DSWD. Ngayon na si Erwin Tulfo na ang nag-handle dito bilang secretary,
ay talagang lilinisin ang listahan na ito. Okay? Kung sino talaga ang karapat-dapat talagang masusing pag-investigate para matulungan talaga ang dapat matulungan tungkol dito. Okay? Good move ito kay Secretary Erwin Tulfo ng DSWD. Makakasave ang administrasyong Marcos. Maraming matatanggal. Marami ring mga mahihirap na nakapila ay makatanggap na ngayon. Okay? So, good job DSWD, good job Erwin Tulfo, at good job President Bongbong Marcos for doing this. No? Na talagang binigyan talaga ng concentration, binigyan talaga, tinututukan talaga ang listahan ng karapat-dapat na tulungan. Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react sa issue na ito. Tama lang ba ang ginagawa ni Secretary Erwin Tulfo? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Okay? So guys, i-like nyo itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, itong ating magandang impormasyon. Okay? Like this video and also subscribe to my channel, Don Mar TV, para aabot na tayo ng 100,000 subscribers. Okay? Paabutin natin ng 100,000 subscribers itong channel na ito. And hit the notification bell para araw-araw kayong manotify sa bago kong balita. Magagandang balita at ipaglaban itong si President Bongbong Marcos. Pati na rin si former President Rodrigo Roa Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Inday Sara Duterte. Paglaban natin yan. Okay? So, mahalin natin ang Pilipinas. Good evening sa lahat. Have a great day and see you in my next video. God bless everyone.